Nagsimula ang kwento habang naglalakad ang isang batang lalaki sa kalye kasama ang kanyang ina at pinag-uusapan nila kung ano ang kakainin para sa hapunan, ngunit biglang nayanig ang lupa at isang demonyong may 3 ulo ang nagpakita sa kanilang harapan. Sinira nito ang lahat ng nasa daanan nito, kaya't lahat ay tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit ang bata ay natisod at natamba. Hinawakan siya nito at naghanda na kainin siya, ngunit isang tandang na nagngangalang Keji ang biglang dumating upang iligtas siya. Sinabihan siya ng demonyo na ibalik ang bata, ngunit tumanggi siyang gawin ito at nagsimulang magningning ang kanyang katawan habang sumusugod siya upang tapusin ito. Sa isang flashback noong 1 taon na ang nakalilipas, nakita natin si Keji habang nagsasaya kasama ang isang inahin, ngunit nagpasya siyang umalis kinaumagahan. Sinubukan siyang pigilan ng inahin, ngunit ipinaliwanag niya na ipinanganak siya para gumala, kaya hindi siya maaaring manatili sa isang lugar ng masyadong matagal. Umiiyak siya habang iniisip kung pinaglalaroan lang ba siya nito, kaya ipinaliwanag niya na hindi iyon ang kaso at binanggit na hinayaan lang niyang mangibabaw ang kanyang likas na ugali bilang hayop. Habang naglilibot si Keji, napansin niya ang isang insektong lumilipad sa ere, kaya't agad siyang nagpakawala ng bato papunta rito, na agad nitong ikinasawi. Kinain niya ito at nasiyahan siya sa masarap na pagkain, at alam niyang makakatulong din ito sa kanyang panunaw, kaya't pinapaslang niya ang 2 ibon gamit ang isang bato. Pumunta siya sa isang parke para uminom ng tubig, ngunit nakuha niya ang atensyon ng 2 batang babae at nagtataka sila kung saan siya nanggaling. Naisip niya kung gaano niya kinasusuklaman ang mga bata, dahil walang galang at matigas ang ulo ng mga ito, ngunit inalok siya ng isa sa kanila ng pritong manok, na nagpaisip sa kanya kung baliw ba ang batang babae. Bigla siyang sinunggaban ng isang batang lalaki, kaya sinabihan siya ng mga batang babae na pakawalan si Keji, ngunit tumanggi siyang makinig sa kanila. Inisip niya kung ano ang dapat nilang gawin kay Keji at gusto siyang kainin ng kanyang kaibigan, ngunit napansin niya na mapanganib ito, dahil hindi nila alam kung anong uri ng mga sakit ang maaaring mayroon si Keji. Nagpasya siyang aipakin siya sa kanyang pusa, kaya natarante si Keji at tumakbo palayo, ngunit hinabol siya ng mga batang lalaki. Pumasok siya sa isang bahay, kung saan niya nakilala ang isang matandang lalaki at naabutan siya ng mga batang lalaki. Sinabi nila sa matandang lalaki na sa kanila si Keji, ngunit ipinaliwanag niya na nakatira si Keji kasama niya, dahil alam niyang may masamang balak sila. Napansin nilang nagsisinungaling siya, ngunit wala silang magagawa tungkol dito, kaya nagpasya silang umalis. Pagkatapos noon, nagpapasalamat si Keji sa matandang lalaki sa pagliligtas sa kanyang buhay, ngunit naisip niya na hindi siya maaaring manatili doon dahil mayroon siyang mga bagay na kailangan niyang asikasuhin. Naghanda siyang umalis, ngunit inalok siya ng matandang lalaki ng isang plato ng pagkain, at sumubok siya dahil hindi niya ito mapigilan. Napansin niya na may bumabagabag sa matandang lalaki, kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay nagpapakain ng mga maya, at sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay, hiniling niya na sana ay mas maaga siyang nagretiro upang gumugol ng mas maraming oras kasama ito. Naiintindihan ni Keji ang kanyang nararamdaman, at naalala niya ang pagkakataong inatake ang kanyang bahay ng isang demonyo, na kinain ang kanyang kapatid na babae habang nagmamakaawa ito sa kanya na iligtas siya. Bigla silang nakarinig ng pagsabog, at nakita nilang tumatakbo ang lahat para sa kanilang buhay habang ang isang demonyo ay nagwawala. Napansin nila ang mga batang lalaki na humahabol kay Keji, ngunit isa sa kanila ang natisod at natamba, at naabutan siya ng demonyo. Tumanggi ang matanda na panoorin siyang masawi, kaya't inihagis niya ang kanyang sarili sa ibabaw niya, at naghanda ang demonyo na atakihin sila, ngunit biglang pinrotektahan sila ni Keji. Dinala ng matanda ang mga bata sa ligtas na lugar, at nagalit si Keji nang maalala niya ang ginawa ng mga demonyo sa kanyang kapatid na babae. Kinuha ng demonyo ang isang kotse at inihagis ito sa kanya, kaya't tumalon siya dito at sumugod, ngunit patuloy na inihagis ng demonyo ang mga kotse sa kanya. Naiwasan niya silang lahat at nagawang makalapit, kaya't nabasag ng demonyo ang lupa, ngunit tumalon palayo si Keji. Tumakbo siya paikot para iwasan ang mga atake nito, at tumalon siya sa ibabaw ng ulo nito, ngunit hindi pa rin siya nito matamaan. Sinulyapan niya ang mata nito at naisip na kailangan niya itong tapusin bago ito makabawi, kaya pinakawalan niya ang kanyang espesyal na galaw, na tumama sa demonyo gamit ang isang mapaminsalang sound wave.
Tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga habang naririnig nila ang kanyang sigaw, na napakalakas na sumaire sa mga kalapit na bintana, at pinutok nito ang demonyo. Hindi maintindihan ng mga bata ang nangyari, kaya ipinaliwanag ng matanda na ito ay isang penomenong tinatawag na resonance, kung saan ginagamit ng mga tao ang kanilang mga boses upang basagin ang salamin. Nangyayari ito kapag ang isang frequency ng tunog ay tumutugma sa wavelength ng isang bagay, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito naging sapat na malakas upang talunin ang isang napakalaking demonyo, at nagtataka siya kung sino si Keji. Nakita natin na may nagbago sa loob ng katawan ni Keji matapos kainin ng demonyo ang kanyang kapatid na babae at inatake niya ang demonyo gamit ang kanyang espesyal na galaw, ngunit hindi ito sapat na malakas upang talunin ang demonyo, na may marka sa leeg nito. Sinuri niya ang demonyong natalo niya at napagtanto na hindi ito ang kumain ng kanyang kapatid na babae, ngunit napansin niya na ang bakuran ng matanda ay nawasak, kaya tumulong siya sa paglilinis nito. Natapos na ng lahat ang paglilinis ng bakuran, ngunit napagtanto nilang wala na si Keji at nakita natin na nagpasya na siyang umalis ng bayan. Umaasa siyang nagantihan na niya ang kabaitan ng matanda at bumalik siya sa inahing manok na mahal niya dahil hindi niya ugali na iwan ang isang babaeng umiiyak, ngunit napagtanto niyang nakaalis na ito. Nakita natin si Keji sa isang balde habang ang isang grupo ng mga matatandang babae ay sumisid sa karagatan upang mangolekta ng mga sea urchin at binigyan nila siya ng isa sa mga nahuli nilang urchin, ngunit hindi nila alam kung kakainin niya ito. Nagtataka sila kung bakit siya kasama nila ng 3 araw at pagkatapos nilang umalis, sinuri niya ang sea urchin dahil hindi pa niya ito nakikita noon. Hindi siya sigurado kung nakakain ito, ngunit nagpasya pa rin siyang kumagat at nagulat siya sa kung gaano ito kasarap. May nakita tayong isang lalaking nagngangalang Uda, na sumubok magbenta ng mga sisiw at isa sa kanila na nagngangalang Yuko ay sinabihan siyang magpatuloy, ngunit binubuli siya ng ibang mga sisiw dahil ibinebenta ni Uda ang kanilang mga kaibigan at naiinis sila na wala siyang pakialam dito. 2 babae ang tumingin sa mga sisiw at nakita nilang cute sila, ngunit nagpasya silang umalis dahil natatakot sila kay Uda. Dinala siya ng pulisya sa istasyon at binalaan siyang hindi siya pinapayagang magbenta ng mga sisiw, kaya iniuwi niya ang mga ito. Binigyan niya sila ng pagkain at sinabihan silang magkasundo, ngunit itinulak nila si Yuko sa gilid at nagsimulang kumain nang wala siya. Napansin ni Uda na wala siyang kinakain, kaya inilabas niya siya sa kahon at binigyan siya ng pagkain at nanood sila ng pelikula ng magkasama. Napansin niya na mayroon siyang parehong tato ng pangunahing aktor, kaya inamin niya na gusto niyang maging katulad niya at hiniling niya sa kanya na iguhit din ito sa kanyang likod. Tinupad niya ang kahilingan nito at sinabi sa kanya na kailangan niyang protektahan ang mahihina, ngunit nang ibalik niya ito sa iba, pinagtawanan nila siyang lahat. Kinabukasan, umuwi si Uda na bagbog at humingi siya ng tawad sa isang lalaking nagngangalang Tojima dahil hindi niya nabayaran ang kanyang mga bayarin sa Yakuza sa tamang oras. Natutuwa siya na hindi siya sinabihan ng amo na ibenta ang kanyang mga organo, at alam niyang kailangan niya ng paraan para kumita ng mas malaki. Kaya, sinabi sa kanya ni Tojima na magbubukas siya ng isang bagong kumpanya ng paglilinis. Binanggit niya na papasok sila sa isang kakaibang panahon kung saan kahit ang Yakuza ay kakailanganing magtrabaho ng maayos, at sinabi niya kay Uda na babayaran niya ang kanyang utang sa pamamagitan ng pagtulong sa pamamahala ng kumpanya. Nagsimulang umiyak si Uda, at hindi siya makapaniwala kung gaano kabait si Tojima, ngunit sinabihan siya ni Tojima na huwag itong banggitin dahil nagbabantay ang magkaibigan sa isa't isa. Pagkalipas ng 3 araw, may ilang lalaking pumunta sa bahay ni Uda, at sinabi nila sa kanya na tumakas si Tojima, kaya kailangan niyang bayaran ang 10 milyong yen na hiniram ni Tojima. Naalala niya na pinapirma siya ni Tojima ng isang form, at ipinaliwanag niya na kailangan ni Tojima ang pera para simulan ang kanyang negosyo, ngunit sinabi sa kanya ng mga lalaki na hindi mapagkakatiwalaan ang Yakuza. Naalala niya na noong bata pa siya, sinabi sa kanya ng kanyang ina na mauuwi siya ng gabi, ngunit hindi na ito bumalik, at pinagtawanan siya ng lahat. Umiiyak siya habang naaalala kung paano siya tinatrato ng lahat na parang basura, at nagsisimula siyang mawalan ng malay, ngunit napansin ng lahat na nagbabago ang kanyang katawan, at sila ay natarante ng siya ay maging isang demonyo. Isang pamilya ang naghahandang kumain ng sea urchin sa isang restaurant, ngunit bigla silang natarante dahil nakatitig sa kanila si Keji mula sa labas ng bintana. Ngunit,
Nakita niya ang pagsabog na dulot ni Uda, kaya pumunta siya upang tingnan ito. Nag-amok si Uda, kaya sinubukan ni Yuko na ibalik siya sa kanyang katinoan, ngunit patuloy niyang sinira ang lahat. Naghanda siyang kumain ng isang bus na puno ng mga tao, kaya tinamaan siya ni Keji ng kanyang espesyal na galaw, na nagpasabog sa isang bahagi niya. Naghanda siyang atakihin muli si Uda, ngunit nagmakaawa si Yuko na tumigil siya, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng isang sisiw doon. Iniwasan niya ang atake ni Uda at pinakawala ng kanyang espesyal na galaw, na sumire sa ulo ni Uda. Pumunta si Yuko upang tingnan si Uda, ngunit sinabi sa kanya ni Keji na sawi na siya, na nagpaiyak sa kanya, at sinisi niya si Keji sa kanyang pagkasawi. Napansin nila na buhay pa si Uda, at bumalik siya sa kanyang orihinal na katawan, na ikinagulat ni Keji. Alam niya na ang mga taong nagiging demonyo ay nakatadhana na magkaroon ng isang trahedya, ngunit ang puso ni Uda ay hindi ganap na nasakop ng demonyo, kaya naman nakaligtas siya. Iniisip ni Keji na dahil kasama niya si Yuko at ang iba pa sa buhay niya, at napagtanto niya na sinusubukan nitong iligtas si Uda, na siyang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal para dito. Ngunit nagpa siya siyang umalis dahil wala siyang dahilan para manatili roon. Natutuwa siya na kahit papaano ay kasama niya si Uda at iniisip na mabubuhay silang magkasama magpakailanman, ngunit hindi niya alam kung iyon ang gusto niya, at sinabihan siya nitong huwag mag-alala tungkol sa pagsunod kay Keji. Habang hinahabol niya si Keji, nagpasalamat siya kay Uda sa lahat ng ginawa nito para sa kanya, ngunit nabangga niya si Keji, na nagsabing huwag siyang sumunod dahil ayaw niya sa mga bata. Pagkatapos noon, na-admit si Uda sa ospital habang binugbog ng mga lender si Tojima at dinala siya kay Uda. Patuloy na sinusundan ni Yuko si Keji, ngunit nagtataka siya kung paano maiiwan ng isang tao ang isang cute na sisiw na tulad niya, at plano niyang sigawan ito kapag naabutan niya ito. Nagutom siya, kaya naghanap siya ng pagkain, at napansin niya ang isang bulate, ngunit ayaw niya itong kainin dahil mukhang pangit ito. Nagpa siya siyang kumain ng damo, ngunit nakita niya ang mga taong tumatakbo palayo, at napagtanto niya na may isa pang demonyong nagpakita. Natatakot siya sa maaaring gawin nito sa kanya, ngunit sumugod siya patungo rito dahil alam niyang naroon si Keji. Inatake ng demonyo si Keji, ngunit naiwasan niya ang lahat ng galaw nito at inatake ito ng sunod-sunod habang hinihikayat siya ni Yuko. Pinasabog niya ito gamit ang kanyang espesyal na galaw, ngunit pinagaling nito ang katawan nito at sinabi sa kanya na walang saysay ang pag-atake dahil hindi ito matatalo. Hindi makapaniwala si Keji na buhay pa ito, at naalala niya kung paano ang lahat ng mga demonyong kanyang nakalaban ay may kahinaan sa paligid ng kanilang utak or puso, kaya sa palagay niya ay mayroon ding kahinaan ang demonyo. Nalaman natin na ang puso at utak nito ay nasa buntot nito, at iniisip nito na hindi kailanman maiisip ni Keji na atakihin ito, ngunit muli niyang pinabilis ang kanyang espesyal na galaw. Inisip ng demonyo na hindi ito magdudulot ng anumang pinsala, ngunit pinasabog niya ang buong katawan nito, at nataranta ito nang maabot niya ang buntot nito. Sumabog ang demonyo, at natuwa si Yuko na nanalo siya sa laban, ngunit napagtanto niya na pagod na siya, kaya nagmadali siyang tingnan ito, ngunit biglang sinubukan siyang kainin ng demonyo at itinulak siya ni Keji palayo, kaya kinagat na lang siya nito. Sa wakas ay nalagutan na ng hininga ang demonyo, ngunit napagtanto niya na nagtitipon ang mga tao sa paligid nila at alam niyang hindi niya maaaring hayaan silang makita si Keji, kaya kinaladkad niya ito sa isang ligtas na lugar. Humingi siya ng tubig at naisip niya na tungkulin niyang protektahan siya, kaya humanap siya ng takip ng bote at itinaas ang ulo nito para matiyak na makakainom ito. Napagtanto niya na hindi pa siya bumubuti, kaya nakakita siya ng bulate at kahit natatakot siya rito, kinuha pa rin niya ito at pinakain sa kanya. Sa wakas ay nagising siya at nagulat siya na buhay pa siya, ngunit napansin niya na natutulog si Yuko sa tabi niya at napagtanto niyang iniligtas siya nito. Habang nagising si Yuko, napansin niya na wala na si Keji, kaya nagsimula siyang umiyak, ngunit bigla itong sumulpat sa likuran niya at sinabi sa kanya na iiwan niya ito kung pababagalan niya ito. Nainis siya at sinipa siya sa ulo at napansin na hindi man lang siya nito pinasalamatan sa pagliligtas sa buhay nito, ngunit biglang inatake siya ng isang manok na nagngangalang Elisa gamit ang kanyang espada. Umarte siyang parang hindi niya kilala kung sino ito, ngunit natutuwa siya na hindi ito nagbago dahil kaya niya itong tapusin ng walang pag-aalinlangan. Nagtataka ang mga tao sa kanilang paligid kung ano ang ginagawa nila,
habang hindi maintindihan ni Keji kung bakit niya ito sinusubukang tapusin, kaya napansin niya na hindi niya malilimutan ang ginawa nito sa kanya. Sumugod siya papunta sa kanya, kaya naiwasan niya ang kanyang atake, ngunit nauwi siya sa pagsira ng isang vending machine. Ipinaliwanag niya na ang kanyang espada ay may 10 milyong boltahe ng kapangyarihan at isiniwalat na ginawa niya ito upang gawing inihaw na manok siya, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kinamumuhian siya nito, kaya napagtanto niyang nakalimutan na talaga nito ang ginawa niya sa kanya. Sa isang flashback, nalaman natin na isang mayamang pamilya ang nag-ampon kay Elisa pagkatapos niyang mapisa at lagi nila siyang binibigyan ng pagmamahal. Natutunan niya ang lahat ng uri ng mga trick para mapasaya sila, ngunit kahit na walang mali sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Biglang nagpakita ang isang demonyo sa kanilang tahanan at naghanda ito upang durugan sila, ngunit biglang inalis ni Keji ang demonyo, na siyang nagpaibig sa kanya. Ginugol nila ang araw sa paglalakad sa dalampasigan at ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga paglalakbay, na lalong nagpagustuhan sa kanya. Ginugol niya ang gabi kasama ito at napagtanto na ang pag-ibig ang hinahanap-hanap niya sa lahat ng oras na ito, ngunit nagpa siya itong iwan siya pagkatapos, na nagpaiyak sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, napansin ni Elisa na 6 na buwan na ang nakalipas mula nang tapakan niya ang puso nito, at napagtanto ni Yuko na siya ang dating kasintahan ni Keji. Sinugod siya muli ni Elisa, kaya iniwasan niya ang mga pag-atake nito at sinabihan siyang huminto bago pa siya masaktan, ngunit tumanggi itong makinig sa kanya. Tumakbo siya palayo sa kanya habang tumatalon mula sa isang sasakyan patungo sa susunod, ngunit sinabihan siya ni Yuko na huminto at ipakita kay Elisa kung sino ang boss. Bigla siyang lumingon at hinalikan ito, na ikinagulat ni Yuko, ngunit naghanda siyang gawin ito sa kanya, na ikinagalit niya. Alam niyang ayaw siyang tapusin ito, ngunit isang pulis ang sumugod papunta sa kanila, kaya binuhat niya si Yuko at tumakbo palayo. Naisip ni Elisa kung paano niya isinumpa na tatapusin si Keji nang matagpuan niya ito, ngunit ang paraan ng kanyang pagkilos ay nagpapatunay na may nararamdaman pa rin siya para dito. Nang makarating sila sa ligtas na lugar, na si Yuko kay Elisa dahil sa paghalik sa kanyang lalaki, na nagpaisip kay Elisa kung nahawakan ba ni Keji ang bata. Tiniyak niya sa kanya na hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay, ngunit tumanggi siyang maniwala sa kanya dahil wala siyang mga paghihigpit pagdating sa mga babae. Hindi niya maintindihan kung bakit siya umaarte na parang may nararamdaman pa rin siya para sa kanya at ipinaalala sa sarili na hindi pa rin niya ito pinapatawad. Kaya, sinabi niya sa kanya na hindi lang siya ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang kanyang paglalakbay at ipinaliwanag na plano niyang puksain ang mga demonyo. Nabanggit niya na pagkatapos niyang umalis, nakita niya kung paano sinira ng mga demonyo ang kanyang bayan, at nawalan pa siya ng mga kaibigan dahil sa kanila. Ngunit alam niyang nagdudulot sila ng pagkawasak kahit saan, kaya plano niyang siguraduhin na walang ibang mawawalan ng kanilang mga kaibigan at pamilya tulad niya. Binanggit ni Keji na wala siyang ganoong motibo at sinabi na gusto lang niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid, ngunit tinanong niya siya kung alam niya kung saan mahahanap ang demonyong may marka sa leeg nito. Binanggit niya na nagsasaliksik siya tungkol sa mga demonyo at ipinaliwanag na pagkatapos ng kanilang unang paglitaw 3 taon na ang nakalilipas, 800 demonyo ang nakita at karamihan sa kanila ay sinusubukan lamang na puksain ang mga tao. Wala silang katalinuhan, ngunit nagsimula silang magbago kamakailan dahil ang mga bagong variant ay nagpapakita ng talino at mga emosyong parang tao. Ang ilan sa kanila ay mapayapa at tumutulong pa nga sa mga tao sa oras ng pangangailangan, ngunit ipinakita niya kay Keji ang isang video ng isang demonyo, na may 4 na sungay at puting katawan. Ginawa nitong Phoenix ang kamay nito at pinakawalan ito sa lahat, na ikinagulat ni Keji dahil kamukha nito ang kanyang kapatid. Sinabihan siya ni Elisa na tingnan ang marka sa leeg ng demonyo, na nagpabaliw sa kanya, at napansin niya na kailangan niyang mapag-isa ng ilang sandali. Sa gabi, naisip ni Keji kung paano niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit naniniwala siyang matututunan niya ang lahat kapag natagpuan niya ang demonyo, kaya mas lalo siyang nag-alab para talunin ito. Kinabukasan, dinala sila ni Elisa sa isang mainit na bukal, na ikinatuwa ni Yuko, at natuwa siya na walang mga tao roon. Binanggit niya na ang tubig doon ay makakatulong sa pagpapagaling ng mga pinsala ni Keji, ngunit napansin niya na may bumabagabag sa kanya, at nagulat siya nang malaman niyang takot ito sa tubig.
Nabanggit niya na ang mga hayop na nabubuhay sa lupa ay hindi kailangang matutong lumangoy, ngunit itinulak siya nito sa tubig, na nagpataranta sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi ganoon kalalim ang tubig, at natagpuan niya itong nakaka-relax. Naglagay siya ng malamig na tuwalya sa kanyang ulo at sinabi sa kanya na kinokontrol ng mga manok ang init sa pamamagitan ng kanilang crown, kaya mapipigilan siya ng tuwalya na mag-overheat. Habang ninanamnam nila ang mainit na bukal, nakita ni Yuko na masyadong malapit si Elisa kay Keji, kaya sinabihan niya itong lumayo sa kanya. Nagtaka si Elisa kung bakit nakasulat ang salitang tungkulin sa likod ni Yuko, at kahit na ayaw niya kay Elisa, nagpa siya siyang sabihin ito sa kanya dahil binigyan siya ni Elisa ng tuwalya. Isiniwalat niya na isinulat ito ni Uda sa kanyang likod at sinabihan siyang ipaglaban ang mahihina, na nagpaiyak sa kanya habang naaalala niya ito. Nabanggit niya na nagpa siya siyang sumunod kay Keji, na nagpapaisip kay Elisa na may problema si Yuko, ngunit ipinaalala niya sa kanyang sarili na hindi pa rin niya ito pinapatawad. Pagkatapos noon, uminit ang katawan ni Keji dahil matagal siyang nanatili sa mainit na bukal, at napansin nila na may nagpakita na halimaw sa harap nila, ngunit si Elisa pala iyon. Binanggit niya na naligo siya sa putik dahil mabuti ito para sa balat, at sinabi niya kay Keji na wala siyang alam tungkol sa mga babae. Habang natutulog si Yuko, tinanong ni Elisa si Keji kung ano ang nasa isip nito, kaya sinabi niya rito na hindi siya sigurado kung ang puting demonyong ipinakita niya sa kanya ay ang parehong demonyo mula sa kanyang alaala. Naisip niya na ang Phoenix na inakala niyang kapatid niya na si Sarah ay maaaring ibang tandang, ngunit hindi maintindihan ni Elisa kung paano naging si Sarah iyon dahil nasusunog ito. Ikinwento niya rito ang tungkol sa pagkakataong inatake si Sarah ng isang aso at sinubukan niya itong protektahan, ngunit nasugatan siya. Napagtanto niyang malapit na siyang masawi, ngunit bigla niyang ginaiseng ang kanyang mga kapangyarihan at sinunog ng buhay ang aso. Binanggit ni Elisa na ang mga demonyo ay nag-i-evolve, kaya ang puting demonyo ay maaaring ang nag-evolve na anyo ng isa na kumain kay Sarah, at sa palagay niya ang marka sa leeg nito ay patunay na tama ang kanyang teorya. Sa palagay niya ay masasagot ang kanilang mga tanong kapag natagpuan na nila ang puting demonyo, at binanggit niya na ang demonyo ay unang nagpakita sa Tokyo, na 300 kilometro ang layo. Ngunit biglang napansin ni Keji na nawawala si Yuko, at nakita natin na kinuha siya ng isang pusa. Nakatakas si Yuko at nabangga sa isang tubo, ngunit patuloy na sinusubukan ng pusa na makuha siya, kaya sinabihan ni Keji ang pusa na iwanan siya. Tumanggi siyang umatras, kaya naghanda sila para lumaban, ngunit biglang dumating ang mga anak ng pusa. Napagtanto ni Elisa na hinahabol niya si Yuko para pakainin ang kanyang mga anak, at binanggit niya na hindi niya sila mabigyan ng makakain sa loob ng 10 araw, kaya't nang itlog si Elisa para kainin nila. Nagpapasalamat ang pusa sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ang itlog ay hindi buhay dahil hindi ito napertilisa, kaya plano niya sanang itapon ito, at natutuwa siya na hindi ito nasayang. Napagtanto niya na may amo ang pusa, kaya naisip niya kung hindi sila pinapakain ng amo niya, ngunit nakita ni Keji ang buong bayan na naguhukay ng mga butas. Napagtanto niya na wala sila sa kanilang matino na pag-iisip, kaya binanggit ng pusa na may nagpakita na halimaw 10 araw na ang nakakaraan, at ito ang dahilan kung bakit naguhukay ang lahat ng butas ng walang pahinga. Naaawa siya sa mga bata dahil sila ay nakakulong sa kamalig, at sa palagay niya ay hindi sila pinapakain ng maayos. Sinabi ng isa sa mga batang nagngangalang sayo sa lahat na masasawi sila kung hindi sila gagawa ng anumang bagay, kaya't nagsitakas sila palabas ng kamalig, at hinawakan niya ang gwardya upang matiyak na makakatakas ang iba, ngunit nahuli sila. Isang opisyal ang naghanda na paputukan siya, ngunit kinuryent ni Elisa ang opisyal at ang gwardya at ginamit ang kanyang telepono upang sabihin sa mga bata na itali sila. Tumungo sila sa bahay ni Sayo at naisip ni Elisa kung may tumulong sa kanila, ngunit ipinaliwanag niya na ang opisyal na nasa ilalim ng kontrol ng halimaw ay dapat na itinago ang lahat. Nagluluto siya ng ramen para sa lahat at pinuri ni Elisa ang kanyang husay sa pagluluto. Kaya, ipinaliwanag niya na kinailangan niyang gawin ito para mabuhay dahil nasawi ang kanyang ina noong bata pa siya. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang grupo ay nasa isang paglalakbay upang puksain ang lahat ng mga demonyo at sinabi na ang halimaw sa kanilang nayon ay maaaring isang demonyo rin. Ngunit wala silang gaanong alam tungkol dito dahil sila ay nakakulong sa kamalig sa buong panahon. Kaya, sinabihan niya si Keji na dapat nilang bisitahin ang halimaw.
Binanggit ng mga bata na ang halimaw ay walang apat na sungay. Kaya, tumanggi si Keji na sumama kay Elisa dahil gusto lang niyang talunin ang puting demonyo. Biglang nagsimulang makaramdam ng labis na romantiko si Keji at ang pakiramdam ay masyadong matindi para makontrol niya ang kanyang sarili. Kaya, hinawakan niya si Elisa, ngunit itinulak siya nito palayo. Nagmakaawa siya sa kanya na tulungan siya at tingnan kung gaano siya kadesperado. Pumayag siyang gawin ito kasama niya kung tutulungan niya siyang talunin ang demonyo kinabukasan, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili hanggang sa panahong iyon. Kinagat niya ang sarili para kumalma at sinabihan siya nitong matulog sa banyo dahil masyadong mapanganib siya. Kinabukasan, nang magising si Elisa, napansin niyang wala si Sayo habang napansin ni Keji na hindi siya makatulog buong gabi. Inisip niya kung saan nagpunta si Sayo. Kaya, binanggit ng ibang mga bata na maaaring pumunta siya para makita ang demonyo na nagkataong ama niya. Itinutok ni Sayo ang baril sa demonyo at hiniling na ibalik niya ang kanyang ama, ngunit itinaboy siya nito palayo at ibinuka ang katawan nito para ipakita sa kanya ang kanyang ama. Sa isang flashback, nakita natin na napatalo ng ama ni Sayo ang lahat ng kanyang pera sa pagtaya sa isang karera ng kabayo at sinigawan siya ni Sayo dahil nang utang siya para magsugal. Binanggit niya na babayaran niya ang lahat pagkatapos niyang manalo ng malaki sa isang underground casino, ngunit tinanong siya ni Sayo kung bakit siya ngayon lang nakakuha ng trabaho, na ikinainis niya dahil walang yumayaman sa ganoong paraan. Nakakita siya ng isang kahon na may balumbon, at binasa niya ang teksto, na bumabanggit na isang grupo ng mga bandido ang nagbaon ng kanilang kayamanan sa lugar na iyon, at sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ito ng 1 bilyong yen. Patuloy siyang naghuhukay sa loob ng isang taon, ngunit wala siyang nakita, kaya't siya ay nadismaya at naging isang demonyo. Sa kasalukuyan, sinabi sa kanya ng ama ni Sayo na kapag yumaman na sila, maaari na silang umalis sa nayon at gawin ang anumang gusto nila. Ngunit binanggit ni Sayo na wala siyang pakialam sa pera, at binanggit na gusto lang niyang mamuhay ng normal kasama ang kanyang ama. Sinabihan niya ang demonyo na ibalik ito sa kanya, at bigla itong naging isang higanti habang sinasabi nito kay Sayo na ang pera lamang ang mahalaga. Dumating si Elisa at ang iba pa, at nakita niya na ang demonyo ay isang napakalaki at katulad ng inaakala niya, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging ganito kalaki. Iminulat nito ang mata sa noo nito, at binalaan ni Elisa si Keji na huwag itong tingnan, ngunit huli na para kay Yuko, na nasa ilalim ng kontrol ng demonyo. Nagsimula siyang maghukay, ngunit sinabihan ni Elisa ang demonyo na hukayin mismo ang kayamanan sa halip na pilitin ang iba na gawin ang maruming gawain nito. Umatake ito gamit ang kamao nito, kaya iniwasan niya ang atake nito at kinuryent ito, ngunit wala itong epekto, kaya sa tingin niya ay kailangan niya ng mas maraming boltahe. Sinugod ito ni Keji, ngunit binuksan nito ang mga zipper sa katawan nito upang ipagtanggol ang sarili, at napansin na lalamunan nito ang anumang lalapit dito. Pinakawalan ni Keji ang kanyang espesyal na galaw, ngunit nakaiwas ito, at nagulat sila sa bilis nito. Hiniling ni Sayo kay Keji na huwag nang ituloy ang kanyang ama, ngunit nakaisip si Elisa ng isang ideya, at sinabihan si Keji na akitin ang demonyo patungo sa mga poste ng kuryente. Sumugod ang demonyo kay Keji, at naiwasan niya ang mga pag-atake nito, ngunit inihagis nito ang mga kalat mula sa lupa upang mabulag siya. Naghanda ito upang tapusin siya, ngunit bigla itong nakakita ng kayamanan na nakahiga sa lupa, kaya't nag-ambala ito. Ikinabat ni Elisa ang kanyang grappling hook sa mga poste ng kuryente, at ginamit niya ang kuryente upang kuryentehin ang demonyo, habang tinapos ito ni Keji gamit ang kanyang espesyal na galaw. Sumabog ang ulo nito, at bumalik sa kanilang katinoan ang lahat, ngunit sumugod si Keji kay Elisa, at ipinaalala sa kanya ang kanyang pangako. Ngunit wala siyang planong gumawa ng kahit ano sa kanya dahil kinamumuhian pa rin niya ito dahil iniwan siya. Niyakap ni Sayo ang kanyang ama, ngunit nagalit si Keji sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit kinailangan niyang lumaban at walang nakuhang kapalit. Binitawan ni Keji ang kanyang espesyal na galaw at hamarang si Sayo, ngunit ayaw pa ring tumigil ni Keji. Itinulak siya ng ama ni Sayo palayo at nagmakaawa siya kay Keji na iligtas ang kanyang anak, ipinaliwanag na siya lang ang dapat masawi dahil naging pabigat siya sa lahat. Nagpasya si Keji na iligtas din siya habang sinasabihan siya ni Elisa na alalahanin ang nangyari sa buong buhay niya. Habang paalis siya kasama si Keji, inamin niya na humanga siya sa mga ginawa nito, kaya naisip niya na may pagkakataon siya rito.
Lumapit siya rito at sinabing mahal niya ito, ngunit sinaktan siya nito. Nalaman natin na isang lalaking nagngangalang Ibakora ang kumuha ng video ng kanilang laban sa demonyo at nang i-post niya ito online, agad itong naging viral. Sumikat si Keji at ang iba pa at tinatitigan sila ng lahat habang naglalakad sila sa bayan, kaya inakala ni Yuko na nakatingin sila sa kanya dahil cute siya, ngunit may grupo ng mga delinkwenteng gustong-gusto sila. Samantala, naisip ni Ibakora kung paano niya pinlanong sumikat sa pamamagitan ng pag-upload ng mga video ng kakaibang mga insekto, ngunit iyon ay hanggang sa makita niya si Keji at ang iba pa na nakikipaglaban sa demonyo. Sinundan niya sila sa lungsod at kahit na nawala na sila, alam niyang naroon pa rin sila. Plano niyang hulihin sila at i-upload ang ultimate video niya habang hinuhuli sila, ngunit hindi niya man lang napansin na tumatakbo sila palabas. Pinalibutan ng mga delinkwent si Keji at ang iba pa at naghanda silang hulihin sila, ngunit tumalon sina Keji at ang kanyang mga kaibigan sa bubong upang makatakas. Nagulat si Elisa sa dami ng views na nakuha ng video at naisip niya na dapat na lang silang magtago sandali dahil hinahabol sila ng mga tao. Tumanggi si Keji na magtago at sinabing mamumuhay siya sa paraang gusto niya, kaya sinabihan siya ni Elisa na huwag maliitin ang mga tao, ngunit hindi siya pinakinggan. Nagsimula silang magtalo at nagpasya si Keji na umalis, sinabihan siyang magpapatuloy siya sa paglalakbay ng mag-isa, ngunit hinabol siya ni Yuko. Habang naglalakad si Keji sa lungsod, isang lalaki ang lumapit sa kanya mula sa likuran, ngunit binali niya ang leeg ng lalaki at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Nakakita siya ng isang pachinko shop at nagpasya siyang subukan ito, ngunit hindi niya maintindihan kung paano masisiyahan ang mga tao dahil masyadong maingay ito. Napansin niya ang isang demonyong nagngangalang Marius, kaya naghanda siyang lumaban, ngunit telepatikong sinabi sa kanya ni Marius na ayaw niya ng pakikipaglaban. Hindi naramdaman ni Keji ang pagkauhaw sa dugo, kaya sa palagay niya ay nagsasabi ng totoo si Marius, at hinayaan siya ni Marius na subukan ang makina. Nanalo siya ng jackpot sa kanyang unang pagsubok, na ikinatuwa niya, ngunit sinabi ng isang lalaki kay Marius na bawal ang mga alagang hayop sa tindahan. Habang paalis sila, hindi makapaniwala si Marius sa dami ng perang na panalunan niya simula nang pumasok siya dala ang isang barya na natagpuan niya sa lupa. Naisip ni Keji na dapat niyang hatiin ang pera dahil gusto niyang kumain ng sea urchin, ngunit sa tingin ni Marius ay hindi tama na gamitin ang pera, kaya nagpasya siyang ibalik ito. Pinigilan siya ni Keji at kinukumbinsi siya na ang mga panalo ay bunga ng kanyang swerte, kaya ang pagtanggi sa gayong regalo mula sa Diyos ay parang isang kasalanan. Pinabili niya si Marius ng sea urchin, at nagsimula siyang umiyak sa tuwa, ngunit habang kumakain siya, napagtanto niyang nakakadiri ang lasa nito dahil hindi ito sariwa mula sa dagat. Nawalan ng malay si Keji dahil sa pagkadismaya, kaya binuhat siya ni Marius papunta sa kanyang kubo, at nang magising si Keji, nagpasalamat siya kay Marius sa pag-aalaga sa kanya. Binanggit ni Marius na mag-isa siyang nakatira, at kahit na pumupunta siya sa lungsod para magsaya, ang kanyang kubo pa rin ang paborito niyang lugar. Nagtataka si Keji kung ano ang nangyari sa taong lumikha sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya alam, ngunit iniisip niya na ang tao ay nabubuhay ng masaya. Sa isang flashback, nakita natin si Marius habang siya ay nasuring may sakit, at sinabi sa kanya ng doktor na mayroon na lamang siyang 1 buwan upang mabuhay. Naisip niya kung paano siya hindi namuhay ng maayos, at nalaman natin na hindi man lang siya nagkaroon ng kasintahan, kaya hiniling niya na sana ay magpatuloy siyang mabuhay. Isang demonyo ang ipinanganak mula sa kanyang katawan, at sinabi nito kay Marius na ito ay ipinanganak dahil sa kanyang kagustuhang mabuhay, kaya mabubuhay ito para sa kanilang dalawa, sinasabihan si Marius na masawi ng walang pagsisisi. Tumawag siya mula sa doktor na nagsabing wala naman talaga siyang sakit, na ipinaliwanag na ang kanyang ulat ay nahalo sa ibang tao, kaya tumakbo siya palayo at sinabing mamumuhay siya na parang ipinanganak siyang muli. Sa kasalukuyan, sinabi ni Marius kay Keji na siya ay isang nilalang na walang layunin sa buhay, at binanggit niya na tinatawag siya ng mga tao sa lungsod na isang halimaw at binubuli siya. Ngunit, binanggit ni Keji na walang sino man ang may walang kabuluhang buhay, at tiniyak niya kay Marius na kalaunan ay mahahanap niya ang kanyang layunin. Inalok niya si Keji ng alak, at habang sila ay nalalasing, si Keji ay nagsuka. Sinabi niya kay Marius na may ipapakita siyang espesyal, at nagsimula siyang sumayaw, na nagpatawa kay Marius.
Pagkatapos noon, nagpasalamat si Marius kay Keji sa paggugol ng oras kasama niya, dahil iyon ang pinakamasayang karanasan niya sa buhay, at natuwa si Keji nang malaman niyang may mabubuting demonyo tulad ni Marius sa mundong ito. Habang paalis si Keji, plano niyang maghanap ng matutuluyan, at nagtataka siya kung nasaan sina Elisa at Yuko, ngunit napansin niyang may paparating na bagyo. Patuloy na hinahanap ni Yuko si Keji, at sinabihan siya ni Elisa na kalimutan na siya, ngunit napansin niya na kinamumuhian niya si Elisa dahil lagi niya itong binubuli. Natagpuan sila ng isang batang babae na nagngangalang Misuzo, na dinala sila sa kanyang tahanan, kung saan siya nakatira kasama ang kanyang may sakit na lolo. Ginamit ni Elisa ang kanyang telepono para kausapin siya, at ipinakilala niya ang kanilang sarili kay Misuzo, na nagulat sa kanyang katalinuhan. Binigyan niya sila ng karne para kainin, at nagsimula siyang mag-aral, habang inihahayag niya na gusto niyang maging doktor, para mapagaling niya ang kanyang lolo. Alam ni Elisa na ang lugar ay nakakaranas ng record na antas ng pag-ulan, at tinanong niya si Misuzo kung bakit hindi sila lumikas, dahil nakatira sila malapit sa ilog, ngunit sigurado ang kanyang lolo na walang mangyayari. Naisip ni Elisa kung paano niya kinamumuhian si Keji dahil sa ginawa nito sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang tapusin ito, na nagpapaisip sa kanya kung may nararamdaman pa ba siya para dito. Isang lalaki ang pumunta sa kanilang bahay at sinabihan silang lumikas dahil umaapaw ang ilog, kaya pumunta sila sa evacuation center. Napansin nila na malapit nang umabot sa kanila ang tubig baha, ngunit naipit ang wheelchair ng lolo ni Misuzo, kaya tinulungan siya ni Elisa na itulak ito, ngunit hindi pa rin ito gumagalaw. Nakita ni Yuko kung gaano kahirap ang pagsisikap ni Elisa na iligtas siya, at naalala niya kung paano siya iniligtas ni Elisa mula sa pusa, na nagpapaisip sa kanya na siya ang sagisag ng tungkuling sinabi sa kanya ni Uda. Sinimulan na rin ni Yuko na itulak ang wheelchair, at sinabihan sila ng lolo na iwan siya dahil aabot sa kanila ang tubig sa loob ng ilang segundo. Ngunit inilabas niya ang kanyang buong lakas at nakarating sila sa ligtas na lugar sa tamang oras. Nagsimula siyang umiyak at nagpasalamat sa kanila sa pagliligtas ng kanyang buhay, ngunit sinabihan siya ni Yuko na huwag sumuko bago lumaki si Misuzo at naisip ni Elisa na hindi sila makakaligtas kung hindi dahil kay Yuko. Samantala, iniisip ni Marius kung maayos ba si Keji, ngunit bigla siyang nakaramdam ng mga panginginig at napagtanto niyang malapit nang mabasag ang dam, nag-aalala na ang buong lungsod ay nasa problema. Nakita natin si Ibakura habang patuloy niyang hinahanap sina Keji at Elisa at determinado siyang hanapin sila dahil gusto niyang maging isang matagumpay na influencer. Sa isang flashback sa 3 buwan na ang nakalilipas, nakita natin si Ibakura na nagtatrabaho sa isang opisina, ngunit nagreklamo ang kanyang mga katrabaho tungkol sa ulat na ginawa niya dahil kinailangan nilang isulat ito muli para sa kanilang kliyente. Hindi niya sila pinasalamatan sa muling pagsulat ng kanyang ulat at inisip ng iba pa niyang mga katrabaho na wala siyang silbi, kaya umaasa silang susuko na siya agad. Bumalik tayo sa kasalukuyan dahil iniisip ni Ibakura na kailangan niyang magtagumpay ng malaki upang mapatunayan niyang mali ang kanyang mga katrabaho. Nagmamadaling pumunta si Marius sa dam at nakitang malapit na itong gumuho, kaya inilabas niya ang kanyang mga kapangyarihan at naghanda na panatilihin ito sa lugar. Samantala, sa evacuation center, sinabi ng isang lalaki sa lahat na maaaring masira ang dam dahil sa malakas na ulan, kaya nagsimula silang magpanik. Naghanda si Elisa na pumunta sa dam dahil gusto niyang pigilan itong masira at nagpasya si Yuko na sumama sa kanya. Nakita sila ni Ibakura sa mga lansangan at nagpasyang sundan sila, ngunit nang marating nila ang dam, nagulat sila nang makita si Marius na isinasapanganib ang kanyang buhay upang iligtas ang lahat. Nag-leave si Ibakura at nakita ng mga tao sa evacuation center si Marius, ngunit hindi sila makapaniwala na may demonyong humahawak sa dam. Nagsimula silang magsaya para sa kanya, ngunit napansin ni Misuzo sina Elisa at Yuko at nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila roon. Sinabihan niya silang tumakas dahil mapanganib, ngunit tinanong siya ni Elisa kung bakit niya isinasapanganib ang lahat upang iligtas ang lungsod. Kaya, ipinaliwanag niya na nagmamalasakit siya sa mga tao. Sa wakas ay napagtanto niya na ang layunin ng kanyang buhay ay protektahan ang lahat, at patuloy siyang nire-record ni Ibakura, ngunit napagtanto niyang wala siyang halaga kumpara sa kanya. Naalala ni Ibakura na sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang maging isang abogado, ngunit bumagsak siya sa pagsusulit at sinabi sa kanya na kasalanan niya ang lahat.
Umiiyak siya nang mapagtanto niyang sinisi niya ang ibang tao sa kanyang mga pagkabigo, dahil ayaw niyang aminin na siya ang may pananagutan sa lahat, ngunit bigla siyang natamba nang magsimulang masira ang dam. Akala niya ay malapit na siyang masawi, ngunit bigla siyang itinulak ni Keji patungo sa ligtas na lugar, at pinuri niya si Marius sa pagprotekta sa lahat. Bigla siyang naabot ang kanyang limitasyon at naanod, kaya tumakbo si Keji upang pigilan ang baha, habang ipinakita ni Ibakura sa lahat ang dam, at inakala nilang mapapahamak sila dahil gumuho ito. Ayaw ni Keji na masayang ang sakripisyo ni Marius, kaya ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw upang sirain ang isang bangin, na naging sanhi ng pagharang ng mga bumabagsak na bato sa tubig, ngunit hindi ito nakayanan dahil masyadong malakas ang agos. Sa tingin niya ay kailangan niyang makahanap ng mas matibay na bagay at nakakita ng isang higanteng bato, na sa tingin niya ay perpekto para sa pagharang sa tubig. Pinanood siya ni Elisa habang sinusubukan niyang ibagsak ito, at sa tingin niya ay ito na ang kanilang huling pagkakataon upang pigilan ang tubig, dahil malapit na sila sa bayan. Nakita niya ang papalapit na tubig, kaya hindi siya sigurado kung makakaligtas siya sa tamang oras, at patuloy niyang inilalabas ang kanyang espesyal na galaw, ngunit huminto siya nang tumama sa kanya ang isang bato. Napagtanto niyang nasugatan siya, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko, at lahat ay naghiyawan para sa kanya, dahil alam nilang ginagawa niya ang lahat para iligtas sila. Naalala ni Elisa na lagi niyang ginagawa ang kanyang makakaya para iligtas ang iba, dahil isa talaga siyang mabuting tandang sa puso, at sa wakas ay napagtanto niya na mahal pa rin niya siya. Nagawa niyang ibagsak ang bato, ngunit hindi nito nahaharangan ang daan, kaya naghanda siyang pasabugan itong muli, ngunit lahat ay natarante nang marating siya ng tubig, at nagsimula silang matakot sa pinakamasama. Nagsimulang umiyak si Yuko, ngunit nakita ng lahat ang isang bagay na gumagalaw sa tubig, at pinasabog ito ni Keji gamit ang kanyang napakalakas na sigaw. Ang kanyang pag-atake ay tumama sa bato, na sa wakas ay nakaharang sa daanan ng tubig, at lahat ay nagdiwang nang mapagtanto nilang naligtas sila, ngunit siya ay bumagsak dahil sa kanyang mga pinsala. Pinuri siya ni Yuko sa pagliligtas sa lahat at sinimulan siyang halikan, kaya sinubukan siyang pigilan ni Elisa, ngunit ipinaliwanag niya na walang masama sa paghalik sa kanyang magiging asawa. Iniisip niya kung umiibig din ba si Elisa sa kanya, kaya napansin niya na hindi naman, ngunit nagtataka si Yuko kung bakit siya namumula. Tinawagan ni Ibakura ang kanyang ina at sinabing ayaw na niyang maging vlogger dahil napagtanto niyang hindi niya ito tungkulin. Nabanggit niya na nagpasya siyang maglakbay sa mundo at harapin ang kanyang mga kawalan ng kapanatagan upang maging mas malakas siyang tao, at nangako siyang tatawagan siyang muli sa lalong madaling panahon. Nalaman natin na siya ay na-inspire ng katapangan ni Keji, kaya gusto na niyang protektahan ang mga tao sa hinaharap, at natutuwa siyang nakilala niya ito. Tinanong ni Elisa si Keji kung paano siya napunta roon, at nalaman natin na nag-aalala siya kina Elisa at Yuko simula nang malaman niyang malapit nang masira ang dam, kaya nagpasya siyang gawin ang lahat para mapigilan ang pagbaha. Sinabi niya kay Elisa na napadaan lang siya, ngunit alam nitong nagsisinungaling siya, at naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Marius, iniisip na hindi na niya ito makikita muli. Ngunit nakita natin na nakaligtas si Marius sa insidente, at masaya siyang buhay pa siya. Napagtanto niyang pinahinto ni Keji ang tubig baha, kaya tinawag niya ito at nagpasalamat sa pagliligtas sa lungsod. Natuwa si Keji na nakarating siya, at nagpaalam sila sa isa't isa, ngunit isang babaeng nagngangalang Kagoya ang biglang nagpakita sa likod ni Marius at tinusok ito sa ulo. Naalala ni Keji kung paano kinain ng puting demonyo ang kanyang kapatid, at nagpakita ito sa harap niya, sinabi sa kanya na nasawi ito dahil hindi niya ito maprotektahan. Ngunit bigla siyang nagising at nagtataka kung bakit niya paulit-ulit na napapanaginipan iyon. Ginamit niya ang buhangin para linisin ang sarili, at inakala ni Yuko na naglalaro siya ng buhangin, ngunit ipinaliwanag ni Elisa na tinatanggal niya ang mga insekto at dumi sa kanyang mga balahibo. Isiniwalat niya na gumagamit siya ng ibang paraan para linisin ang kanyang sarili, at kinuha niya ang kanyang bug spray, ipinaliwanag na perpekto ito para sa isang eleganteng babaeng tandang. Nakilala nila ang mga kalapati na sina Ken at Masa, na nakilala sila bilang mga manok na nasa video, at natuwa silang makilala sila ng personal. Hiniling nila kay Keji na sumama sa kanila para sa isang group date kasama ang iba pang mga kalapati at ipinaliwanag na hindi makakadalo ang kanilang kaibigan dahil tinanggap nito ang isang trabaho, kaya gusto nilang si Keji ang pumalit sa kanya.
Ipinaliwanag niya na hindi siya interesado sa mga kalapati, ngunit hiniling nila sa kanya na muling isaalang-alang ito, at sinabihan siya ni Elisa na sumama sa kanila, kaya nagpa siya siyang sumali sa group date. Nakilala nila ang mga babaeng kalapati, ngunit kinutya nila si Keji dahil isa siyang manok, kaya nagalit siya, at sinabihan sila ni Yuko na itigil na ang pang-aasar sa kanya. Sinabihan siya ni Elisa na kumalma at inamin na galit din siya, ngunit sa palagay niya ay hindi sila dapat gumamit ng karahasan. Sinabihan niya si Keji na ipakita sa mga kalapati kung gaano kagaling ang mga manok dahil ito lang ang paraan para manalo sa date ng grupo, kaya nagpa siya siyang gamitin ang kanyang alindog. Nagpakilala siya ng may estilo, at sinabihan siya ni Yuko na cool siya, ngunit iniisip ng mga babae na talunan siya, na siyang nagpalungkot sa kanya. Narinig niya ang mga kalapati na pinag-uusapan ang kanilang mga talento at napagtanto na pagkakataon niya ito para pahangin sila, kaya sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit iniisip pa rin nila na talunan siya dahil hindi siya marunong lumipad. Sa tingin nila ay hindi siya karapat-dapat sa kanilang oras, kaya nagalit siya at binaligtad ang mesa at sinabi sa kanila na mabubuhay siya ng may pagmamalaki kahit ano pa ang sabihin nila tungkol sa kanya. Naghanda siyang umalis, ngunit bigla silang umibig sa kanya dahil napakakul niya, at hiniling nila sa kanya na pakasalan sila. Nagseselo si Elisa, kaya sinabi niya sa kanila na babaero ito, na nagpawalang gana sa kanila, at lumipad sila palayo dahil iniisip nilang basura ito. Pagkatapos noon, humingi ng tawad si Elisa sa pagtawag sa kanya na babaero, at sinabi ni Keji sa kanya na ayos lang dahil hindi naman niya gusto ang mga kalapati. Biglang nahulog si Yuko mula sa bangko at may samalo sa kanya, ngunit nakita natin na si Kaguya pala iyon, at sinabihan niya sila na ingatan siya. Samantala, nakilala natin ang isang manok na nagngangalang Kiska, na nasugatan dahil nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga demonyo. Sinabihan siya ng kanyang ama na tumakas, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay, at sinabihan ng pinuno ng mga demonyo ang kanyang mga kaibigan na huwag siyang habulin dahil alam niyang babalik si Kiska para iligtas ang kanilang bihag. Nagluto si Elisa ng isda, at nagtataka si Keji kung paano niya ito nahuli, kaya isiniwalat niya na ginamit niya ang kanyang espada para ikuryent ito. Inisip ni Yuko kung kaya rin ba niya itong gawin, ngunit napagtanto niyang hindi siya sapat na malakas para iangat ang espada ni Elisa, at sinabi ni Elisa sa kanya na masyado pa siyang bata. Hiniling niya kay Yuko na mamites ng mga bulaklak ng dandelion para sa kanya dahil gusto niya itong idagdag sa pagkain, kaya laminggo-linggo si Yuko, ngunit napagtanto niyang mayroon na si Elisa ng mga bulaklak na kailangan niya. Natapos na niyang lutuin ang pagkain, at habang tinitikman ito ni Keji, namangha siya sa kung gaano ito kasarap, ngunit nagtataka siya kung bakit siya ang may pinakamaliit na bahagi. Nagsimula siyang makipagtalo kay Elisa, na nagpaliwanag na hinati niya ng pantay ang pagkain at sinabihan siyang huwag maging sakam, ngunit sinabi ni Yuko sa kanya na maaari niyang kunin ang bahagi niya. Kinain niya ito sa isang subo, at hindi makapaniwala si Elisa na wala siyang natira para kay Yuko, ngunit tila wala siyang pakialam. Pagkatapos noon, tiningnan ni Elisa ang puting demonyo, ngunit napansin niyang wala siyang makitang mga bagong lead, kaya naisip niyang dapat silang maghanap ng mga clue kung saan ito huling nakita, ngunit bigla niyang napagtanto na wala na si Yuko. Nakakita tayo ng butiki na binubuli, ngunit biglang dumating si Yuko upang iligtas siya, kaya nagsama-sama ang mga bully sa kanya, ngunit walang epekto ang kanilang mga pag-atake, at madali niya silang natalo. Sinabihan niya silang mag-isip ng mabuti bago muling mangbuli, at sinimulan niya silang kotsain, kaya nagalit ang kanilang pinuno at naging demonyo. Nataranta siya at tumakbo para sa kanyang buhay, ngunit hinabol siya ng demonyo, kaya nagtago siya sa likod ng isang kotse. Malapit na siyang hanapin ito, ngunit bigla itong nakarinig ng ingay at nag-ambala nang makakita ito ng isang pusa. Ginamit niya ang pagkakataong tumakas, ngunit nakita niya ang pangunahing katawan nito, at naghanda itong kainin siya. Biglang dumating sina Keji at Elisa upang iligtas siya, at pinabagsak nila ang demonyo, ngunit siya ay nalulumbay dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Nagtataka siya kung bakit siya nanghihina at naalala niya na ang kanyang mga kaibigan ay palaging nagel iligtas sa kanya kapag siya ay nasa problema, kaya naisip niya na siya ay isang pasanin. Napagtanto ni Keji at Elisa na siya ay nalulumbay, ngunit nagtataka si Elisa kung bakit hindi siya lumago kahit na mahigit isang buwan na siyang kasama nila.
Biglang nagpakita si Kiska sa likuran nila, at hindi siya nakilala ni Keji. Ngunit tinawag niya si Keji na kanyang kuya at bigla siyang natamba dahil sa mga sugat. Sa isang flashback sa 5 araw na ang nakalilipas, nakita natin si Kiska kasama ang kanyang ama at napansin nila ang isang demonyo na nagbabanta sa isang batang babae, kaya naisip ni Kiska na kailangan nila itong iligtas. Lumapit ang lalaki na nagngangalang Hikari dito at tinusok ito sa ulo, ngunit bigla nitong ibinuka ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo, kaya nagpa siya silang sundan siya. Dinala niya ang demonyo sa isang inabando ng bodega at pagkatapos niyang umalis, tiningnan nila ang lugar kung saan niya ito itinago, ngunit nagulat sila nang makita ang ilang mga demonyo na walang puwersa ng buhay. Nagtaka sila kung ano ang ginagawa niya, ngunit bigla siyang bumalik kasama ang kanyang kasama, na nagpaputok sa kanila habang hinuhuli ni Hikari ang ama ni Kiska. Inihayag ni Hikari na alam niyang sinusundan siya ng mga ito at alam niyang sila ay mula sa pamilyang Gashadokuro dahil sinabi sa kanya ng kanyang mga nakatataas ang tungkol sa kanila. Tinanong ni Kiska sina Hikari at ang kanyang kasama kung sila ay mga demonyo, ngunit inihayag niya na sila ay naiiba dahil kabilang sila sa mga piniling tinatawag na mga demonyo. Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga demonyo na salakayin si Kiska, ngunit madali niya silang natalo, kaya ginawang machine gun ng kasama ni Hikari ang kanyang kamay at nagpaputok. Tumakbo si Kiska para umiwas sa mga bala, ngunit isa sa kanila ang tumama sa kanya at nagsimulang magdugo, ngunit ipinaalala ni Hikari sa kanyang kasama na kailangan nila siyang hulihin ng buhay. Napagtanto ni Kiska na hindi siya match sa mga demonyo, kaya tumakbo siya para sa kanyang buhay, ngunit nangako siyang babalik para sa kanyang ama. Naisip niya na kailangan niya ng tulong dahil hindi niya kayang talunin ang mga demonyo ng mag-isa at naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama na mayroon siyang kapatid sa ama na nagngangalang Keji, kaya nagpa siya siyang hanapin ito. Nakita niya ang mga taong nanonood kay Keji online at napagtanto na ang kanyang kapatid ay nasa isang kalapit na lungsod, kaya pumunta siya roon para hanapin ito. Sa kasalukuyan, nagising si Kiska at nakita si Elisa, ngunit agad siyang umibig dito at nagsimulang magwala ito, kaya pinakalma siya nito. Inisip niya kung ito ba ang nag-alaga sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na nanatili lang ito sa kanyang tabi, na nagpagulo sa kanya. Napagtanto niyang hindi siya sanay makipag-usap sa mga babae, kaya tinukso niya ito para sa kasiyahan, ngunit bigla siyang sinipa ni Keji at sinabihan na tumigil na sa panggugulo. Tinanong siya ni Keji kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang nakababatang kapatid sa ama ni Keji at isiniwalat na nagkakilala na sila noon. Sa isa pang flashback, nakita natin ang mga magulang ni Keji na may sandali nang bigla siyang sumakay sa likod ng kanyang ina at tinakpan ang mga mata nito. Sinabihan niya itong hulaan kung sino ito, ngunit tinawag siya ng kanyang ama sa kanyang pangalan, at nagalit siya dahil ibinigay ito ng kanyang ama. Isang araw, naglakad-lakad si Keji, ngunit nakita niya ang kanyang ama kasama ang ina ni Kiska at nagtaka kung bakit may ibang pamilya ito. Napansin ni Kiska si Keji at tinanong siya kung gusto nitong maglaro, ngunit bigla siyang tumakbo palayo. Bumalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Keji na nagsasabi ng totoo si Kiska, at hiniling niya kay Keji na tumulong sa pagliligtas ng kanilang ama, ngunit tumanggi siyang gawin ito dahil kinamumuhian niya ito. Naalala niya na iniwan siya ng kanyang ama noong bata pa siya, at nagkasakit ang kanyang ina dahil sa dalamhati, ngunit ginugol niya ang kanyang mga huling sandali sa pagprotekta kay Sarah, na isang batang babae lamang noong ito ay nasawi. Sinisi niya ang kanyang ama sa pagkasawi nito at tinawag siyang basura dahil sa pag-iwan sa kanila, ngunit nagalit si Kiska dahil iginagalang niya ang kanyang ama bilang kanyang tagapagturo. Patuloy siyang iniinsulto ni Keji, kaya nagsimula silang mag-away, ngunit nadaig ni Kiska si Keji at napagtanto na ang kanyang kapatid ay hindi kasing lakas ng inaakala niya. Ginawa ni Keji ang lahat, at patuloy silang nagbabanggaan, ngunit iniwasan ni Kiska ang kanyang mga atake at sinabihan siyang masyadong mabagal siya. Gustong ihinto ni Kiska ang laban, ngunit ayaw niyang tumigil, kaya ginamit ni Kiska ang kanyang espesyal na galaw upang sipain siya palayo, at hindi makapaniwala sina Elisa at Yuko na natalo si Keji. Pagkatapos nito, napagtanto ni Kiska na ang kanyang kapatid ay hindi sapat ang lakas upang talunin ang mga demonyo, kaya naisip niya na kailangan niya silang labanan ng mag-isa, ngunit alam niyang kailangan niya ng tulong upang iligtas ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Keji na wala siyang laban sa kanyang kapatid, at gusto niyang maghayganti, ngunit biglang nagpakita si Kiska sa likuran niya.
Naghanda siyang lumaban muli, ngunit nagmakaawa si Kiska na tulungan siyang iligtas ang kanilang ama dahil sasakupan ng mga demonyo ang mundo kung masasawi siya. Tinanong ni Elisa si Kiska kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya na tinutulungan niya ang kanyang ama na labanan ang mga demonyo dahil tungkulin ng pamilyang Gashadokuro na pigilan sila. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kina Elisa at Keiji, at inamin na hindi niya kayang talunin ang mga demonyo ng mag-isa, ngunit ayaw niyang mawala ang kanyang ama, na banihag sa isang bodega sa lungsod ng Akamori. Hinanap ito ni Elisa at napagtanto na maraming demonyo ang nakita sa lungsod, ngunit nagulat siya nang makitang sangkot si Marius. Nagtataka ang lahat kung bakit niya ginawa iyon, kaya nagpa siya silang sumama kay Kiska at tumungo sa lungsod, ngunit napagtanto nilang nawasak na ito ng mga demonyo. Binanggit ni Elisa na walang naiulat na nasawi, ngunit ang lungsod ay naging target ng mga pag-atake ng mga demonyo, at iniisip ni Kiska na ang mga demonyo ang nasa likod ng lahat. Nakita nila ang isang demonyong pugita na nagngangalit, kaya nagtulungan sina Kiska at Keiji laban sa kanya, ngunit nagsimula silang magtalo dahil ayaw nilang magtulungan. Naghanda sila na gamitin ang kanilang mga espesyal na galaw upang tapusin siya, ngunit sinabihan sila ni Elisa na huwag siyang tapusin dahil dati siyang tumutulong sa mga tao. Ginamit niya ang kanyang grappling hook at tumalon sa paligid niya, na naging dahilan upang siya ay mahuli sa kanyang mga alambre, ngunit nakita natin ang isang demonyo na nanunood sa kanila, at lumipad siya pabalik sa kanyang master. Nakita natin ang ama ni Keiji na pinahihirapan, at tinanong siya ni Hikari kung mayroon siyang mga kakampi, ngunit tumanggi siyang magsalita. Nagulat ang demonyo kay Hikari, na isiniwalat na nakita niya si Kiska na nagtatrabaho kasama ang ibang mga manok, at iniisip ni Hikari na pupunta sila sa bodega sa lalong madaling panahon. Tinanong niya ang kanyang ina na si Kaguya kung magiging proud ito sa kanya kung mahuhuli niya ang mga manok, at sinabihan siya nitong gawin ito dahil ito ang magpapasaya sa kanya. Sinabihan ni Yuko ang demonyong pugita na gumising at ipinaalala sa kanya na dati siyang tumutulong sa mga tao, ngunit biglang may lumabas na parasito sa kanyang ulo. Naghanda ito para atakihin siya, ngunit sinipa ito ni Keiji, at bumalik sa kanyang katinoan ang pugita, kaya binitawan siya ni Elisa. Nalaglag ang kanyang mga braso, at nagpasalamat siya sa lahat sa pagliligtas sa kanya, na nagpapakitang naaalala pa rin niya ang nangyari habang kinokontrol siya. Naalala niya na tumutulong siya sa mga magsasaka sa isang bukid nang biglang tinusok siya ni Hikari sa ulo at itinanam ang parasito sa kanyang utak, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol. Tinanong siya ni Elisa tungkol kay Marius, kaya isiniwalat niya na nakita niya ito sa bodega at ipinaliwanag na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng mga demonyo, ngunit narinig niya silang nagsabing naghahanap sila ng lead. Nagtataka si Elisa kung ano ang kanilang hinahanap, ngunit sinabi sa kanya ni Keiji na hindi ito mahalaga at binanggit na dapat nilang iligtas si Marius. Nagpa siya si Yuko na sumama sa kanya, at alam niyang wala siyang magagawa, ngunit gusto niyang tulungan si Marius dahil kaibigan niya ito. Naisip ni Kiska na kailangan nilang mag-isip ng estratehiya dahil hindi sila sapat na malakas para talunin ang mga demonyo, ngunit sinabi sa kanya ni Keiji na hindi mahalaga ito at binanggit na gagawin niya ang lahat para iligtas si Marius. Ipinaliwanag ni Elisa na kailangan niyang makipagkita sa isang tao bago siya tumungo sa bodega at nangakong habulin sila, kaya naghanda sina Keiji at ang iba pa na labanan ang mga demonyo nang wala siya. Lumabas ang ama ni Elisa mula sa isang eroplano at sinabi sa kanya na namimiss niya ito dahil hindi sila nagkita sa loob ng 6 na buwan, ngunit hindi siya maintindihan ng kanyang bodyguard dahil nagsasalita siya ng chicken essay. Ibinigay niya sa kanya ang sand at ang hiniling niya, at hindi siya makapaniwala na natapos niya ito sa loob ng 4 na oras, kaya ipinaliwanag niya na inutusan niya ang kanyang grupong Yamazaki na gawin ito kaagad. Nagpasalamat siya sa kanya para sa sandata, ngunit nagtataka siya kung para saan niya ito kailangan, kaya isiniwalat niya na nagpa siya siyang huwag pumaslang ng mga demonyo dahil may mga variant na gumagamit ng kanilang mga kapangyarihan upang tulungan ang mga tao. Nakarating si Keiji at ang iba pa sa bodega at nakita ang mga demonyong naghihintay sa kanila, kaya sinabihan sila ni Kiska na palayain ang kanyang ama. Ngunit agad na sumugod si Keiji kay Hikari, na madaling nakaiwas sa kanyang mga pag-atake at pinilit siyang bumalik. Tinanong siya ni Keiji tungkol kay Marius, at nalaman natin na sinabihan siya ni Kaguya na huwag tapusin si Keiji dahil interesado siya sa kanya, ngunit ipinaliwanag na malaya siyang tapusin ang iba.
Nagtataka siya kung bakit gustong iligtas ni Keji si Marius at ipinaalala sa kanya na ang kanilang layunin ay lipulin ang mga demonyo, kaya ipinaliwanag niya na naiiba si Marius dahil isinugol niya ang kanyang buhay upang protektahan ang mga tao. Gusto ni Keji na pagbayaran ang mga demonyo dahil sa pagpilit sa kanya na saktan ang mga taong mahal niya, at pumayag si Hikari na palayain sina Marius at ang ama ni Keji, ngunit sinabi niya na kailangan muna nilang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Sumugod ang mga demonyo, ngunit naiwasan ni Keji ang kanilang mga atake at ginamit ang kanyang espesyal na galaw upang sirain ang isang halijing bakal, na tumama sa mga demonyo habang sumasabog ito. Ginawa rin ni Kiska ang kanyang espesyal na galaw upang tapusin ang mga demonyo, ngunit napakarami nila, kaya nagpa siya si Keji na tumigil sa pagpipigil at naghanda upang lipulin sila. Bigla siyang pinahinto ni Elisa at pinaputukan ang mga demonyo gamit ang kanyang energy gun, na agad na nagparalisa sa kanila, at napansin niya na lalabas sila ng ilang araw. Nagpa siya si Hikari na gawing mas kawili-wili ang mga bagay at tinawag ang mga higanteng demonyo upang sumali sa laban, ngunit napagtanto ni Keji na isa si Marius sa kanila. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit hindi siya maintindihan ng kanyang mga salita, kaya nagpa siya siyang gisingin ito at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na harapin ang iba. Pinasabog niya ang ulo ni Marius gamit ang kanyang espesyal na galaw, ngunit hindi nito napaslang ang parasito, kaya nagtago siya at nag-isip kung paano niya iligtas si Marius. Nakaisip si Yuko ng plano at ipinaliwanag na sapat ang liit nito para makapasok sa katawan ni Marius, kaya naisip niya na maaari niyang hanapin ang parasito sa utak nito at sirain ito. Naisip ni Keji na masyadong mapanganib ang kanyang plano, ngunit ipinaliwanag niya na ito lamang ang paraan at sinabi sa kanya na maaari rin siyang lumaban. Pinaputukan ni Elisa ang isang higanteng demonyo, ngunit hindi ito gumana, kaya't pinalakas niya ang kanyang sandata at nagpaputok ng isang malakas na sinag ng enerhiya, na nagpatambo dito. May dala si Yuko ng pako, at tinulungan siya ni Keji na umakyat sa katawan ni Marius, ngunit hindi niya hinayaan na maabot nito ang kanyang ilong. Bigla siyang pinigilan ng demonyong pugita at sinabihan si Yuko na gawin ito, kaya nakapasok siya sa ilong ni Marius. Hindi sinasadyang nahawakan niya ang kanyang uhog at napagtanto na nagmumula ito sa isang maliit na butas, at naisip niya na magagamit niya ito upang maabot ang utak nito. Pinisil niya ito at kalaunan ay naabot ang utak nito, ngunit natarante siya nang makita niya ang parasito, ngunit naglakas loob siya at sinugod ito. Kinamot siya nito gamit ang mga kuko nito, at gusto niyang huminto dahil sa sakit, ngunit alam niya na hindi susuko si Keji kung siya ang nasa kanyang kalagayan. Tumayo siyang muli at napansin na hindi makagalaw ang parasito dahil konektado ito sa utak ni Marius, kaya tumakbo siya paikat dito at tinusok ito mula sa likuran. Sumigaw ito sa sakit, at inakala niyang kaya niyang manalo sa laban, ngunit bigla siyang tinusok nito sa katawan. Natamba siya at inakala niyang tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit biglang nagpakita ang marka sa kanyang katawan habang ginigising niya ang isang nakatagong kapangyarihan. Patuloy na nilalabanan ni Kiska at Elisa ang mga demonyo at sinubukan nilang huwag silang tapusin dahil alam nilang kinokontrol lang sila ng mga demonyo. Ngunit biglang pinaputukan sila ng kasama ni Hikari at nagtaka si Elisa kung bakit niya pinaslang ang kanyang mga kakampi. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga ang buhay ng mga demonyo dahil mga kagamitan lamang sila at nagbago siya sa kanyang tunay na anyo habang iniisip ni Kiska kung matatalo ba nila siya ni Elisa dahil ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibang antas. Nagpaputok siya ng rocket kaya tumalon sila palayo ngunit bumangga si Elisa sa pader at napagtanto ni Kiska na nasa limitasyon na niya siya. Tumakbo siya paikat para hindi magambala ang demonyo at patuloy siyang pinapaputukan ng demonyo ngunit bigla siyang nawala habang natatakpan ng usok ang lugar. Inatake niya ang demonyo mula sa likuran ngunit hinaranggan ito ng demonyo at binasag ang lupa na napilitan siyang umatras. Tinutok ni Elisa ang ulo ng demonyo ngunit napansin siya nito at pinaputok ang kanyang rocket sa kanya at inakala nitong mapapahamak na siya dahil hindi siya makagalaw. Biglang dumating si Keji para iligtas siya at sumugod siya sa demonyo ngunit walang epekto ang kanyang mga pag-atake at binasag siya ng demonyo sa lupa. Tinanong siya ni Kiska kung ayos lang siya at sinabi sa kanya na kailangan nilang magtulungan upang talunin ang demonyo ngunit tumanggi siyang makipagtulungan sa kanyang kapatid. Bumalik tayo kay Yuko na umiiyak dahil inakala niyang sawi na siya ngunit napagtanto niyang isang misteryosong nilalang ang sumikop sa kanyang katawan.
Nabanggit niya na sa wakas ay nakalaya na siya at naghanda ang parasito na atakihin siya ngunit pinutol niya ang braso nito kaya nataranta ito at tumakbo palayo. Hinawakan niya ito at inihagis sa lupa at sinunog ang kanyang sandata kaya nagsimulang matakot ang parasito para sa buhay nito. Ngunit tinusok niya ito sa ulo at pinanood ito habang nasusunog hanggang sa masawi. Iniwasan ni Keji at Kiska ang mga rocket ng demonyo at napagtanto nilang pinaglalaroan niya ang mga ito ngunit bigla siyang naubusan ng bala. Naghanda siyang mag-reload ngunit biglang tumalon si Keji papunta sa kanya at tinamaan siya gamit ang kanyang espesyal na galaw. Napasigaw siya sa sakit ngunit napansin na hindi sapat iyon para talunin siya kaya sinipa siya ni Kiska mula sa likuran. Bumangga siya sa isang gusali ngunit agad na bumangon muli at napansin na maaaring napaslang siya ng kanilang mga pag-atake kung hindi siya nag-transform. Binalutan niya ang kanyang katawan ng itim na metal na sinasabihan silang sumuko dahil hindi nila siya masasaktan at kumain siya ng mga pampasabog para mag-reload. Binanggit niya na handa na siya para sa ikalawang round at nagpaputok ng mga homang rockets na humabol sa magkapatid saan man sila magpunta. Akala ni Kiska ay masasawi siya bago maubusan muli ng bala ang demonyo ngunit nakaisip si Keji ng isang plano at kumapit siya sa isang tubo na bakal. Sumugod siya patungo sa demonyo habang umaatake siya gamit ang kanyang espesyal na galaw ngunit wala itong epekto at nahuli siya sa isang pagsabog. Tumawa ang demonyo dahil inakala niyang nakuha na niya ito at naghanda siyang paputukan si Kiska ngunit nakita natin na nasa loob ng canyon si Keji. Nalaman natin na ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw sa tubo na bakal upang gawing pampasabog ito at inihagis niya ito sa demonyo bago siya tumalon. Sumabog ang kanya ng demonyo ngunit nasugatan si Keji ng shrapnel at bumagsak siya sa lupa. Nawala ang black metal ng demonyo at napagtanto ni Kiska na pagkakataon na niya itong tapusin kaya't pinabilis niya ang kanyang espesyal na galaw at sinipa siya sa katawan. Nabasag siya at sinabi ni Elisa kay Keji na masyado siyang pabaya ngunit nakuha niya ang respeto ni Kiska dahil isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang mailagay nila ang pangwakas na atake. Sa isang flashback, nakita natin si Kiska kasama ang kanyang ama na hinayaan ang kanyang enerhiya na dumaloy sa katawan ni Kiska. Sumigaw siya sa sakit ngunit nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan na lumalaki sa loob niya kaya sinabi sa kanya ng kanyang ama na nagmumula ito sa kanyang matuwid na itlog. Ipinaliwanag niya na matatagpuan ito sa kanilang gizzard at naglalabas ito ng isang malakas na enerhiya na tinatawag na apoy ng phoenix na magagamit nila upang palakasin ang kanilang mga pag-atake. Inihayag niya na ginaising niya ang matuwid na itlog ni Kiska at sinabihan siyang pag-aralan ito upang magamit niya ang kanyang apoy ng phoenix upang talunin ang mga demonyo. Sa kasalukuyan, nilapitan ni Hikari si Keji at ang kanyang mga kaibigan at sinabing kailangan niyang wakasan ang linya ng dugong Gashadokuro. Inihayag niya na ang kanyang layunin ay lumikha ng mga demonyo at sinabing naghahanap siya ng mga demonyong may potensyal upang matulungan niya silang umunlad. Napagtanto ni Elisa na siya ang naglagay ng mga parasito sa mga demonyo at ipinaliwanag niya na ginawa niya ito upang baguhin sila bilang mga demonyo ngunit sinabi niya na karamihan sa kanila ay karapat-dapat, at sila ay naging mga katulong ng demonyo. Inihayag niya na may iba pang mga demonyong katulad niya, at sinabi na sila ang mga pinili na mamamahala sa mundo. Ngunit, kailangan niyang alisin ang mga dugong Gashadokuro, dahil isa silang banta sa kanilang pag-iral. Naghanda si Keji na harapin siya, ngunit alam ng kanyang mga kaibigan na wala siya sa kondisyon para lumaban. Kaya, sinabihan ni Kiska si Elisa na iwanan na ang lahat sa kanya. Sumugod siya, ngunit umiwas at gumanti si Hikari, at nagawa niyang saktan si Kiska. Ipinahayag niya na mas malakas siya kaysa sa kanyang kapareha, dahil siya ang lumikha sa kanya, at sinabihan niya si Kiska na kaya niya itong tapusin agad. Pinabilis ni Kiska ang kanyang espesyal na galaw, at sumugod siya, ngunit madaling hinaranggan ni Hikari ang kanyang atake. Hindi siya makapaniwala na kahit ang kanyang triple power kick ay hindi sapat upang talunin si Hikari, at naalala niya na sinabi sa kanya ng kanyang ama na triple ang limitasyon ng kanyang mga itlog, kaya mababasag ang kanyang katawan kung susubukan niyang lumayo pa. Ngunit, alam niyang hindi niya matatalo si Hikari kung hindi siya lalampas sa kanyang limitasyon, kaya nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa kanyang susunod na pag-atake. Muling pinabilis niya ang kanyang espesyal na galaw, at nagsimulang magpumiglas nang umabot siya sa 5 beses. Ngunit, mas lumayo pa siya, at ang kanyang apoy na phoenix ay patuloy na lumalaki habang sumusulong siya ng hanggang 10 beses.
Ang napakalawak na kapangyarihan ay pumapalibot sa kanyang katawan habang inaatake niya si Hikari gamit ang lahat ng kanyang kakayahan, at hinaranggan ito ni Hikari. Ngunit, ang epekto ay napakalakas na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Namangha si Kiska, ngunit hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan na nakatayo pa rin si Hikari, at napagtanto nilang nagbago na siya. Inihayag niya na itinuwid niya ang direksyon ng mga shockwave upang makaligtas sa pag-atake, ngunit inamin na humanga siya, dahil hindi niya alam na ang Righteous Egg ay napakalakas. Napagtanto ni Kiska na wala siyang laban sa kanya, at inihayag ni Hikari na mayroon siyang 3 sungay, dahil mas malakas siya kaysa sa ibang mga demonyo na mayroon lamang 2. Ipinaliwanag niya na ang mga sungay ng demonyo ay tanda ng kanilang kapangyarihan, at ang mga may higit sa 3 ay mas malakas kaysa sa kanya. Kaya, naalala ni Keji ang puting demonyo na may 4 na sungay. Naghanda si Hikari na tapusin si Kiska, ngunit biglang iniligtas siya ni Keji, at binanggit na maaari pa rin siyang lumaban. Sa isa pang flashback, nakita natin si Kiska habang hinihintay niya ang pagbabalik ng kanyang ama, ngunit biglang nagpakita ang isang grupo ng mga bully, at sinabi nila sa kanya na ang kanyang ama ay isang kakilakilabot na nilalang. Nagalit siya at inatake ang isa sa kanila, kaya binugbog nila siya, ngunit sinabihan sila ng kanyang crush, si Kasumi, na itigil na ang pananakit sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ipinagtatanggol siya ng babae, ngunit binugbog din nila siya, kaya humingi siya ng tulong sa kanya, ngunit umiyak siya at tumakbo palayo. Kinabukasan, nagpasalamat si Kiske kay Kasumi sa pagliligtas sa kanya, ngunit tuluyan na siyang hindi pinansin nito dahil wala naman itong ginawa para tulungan siya. Kalaunan ay bumalik ang kanyang ama, at sinabihan niya si Kiska na sasanayin niya itong labanan ang mga demonyo dahil kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang miyembro ng pamilyang Gashadokuro. Isang higanteng demonyo ang nagpakita sa lungsod, at nagsimula itong magdulot ng kaguluhan, ngunit napaslang ito ng ama ni Kiska sa isang atake. Hindi makapaniwala si Kiska kung gaano siya kalakas, at gusto niyang maging kasing lakas niya, kaya sinanay siya ng kanyang ama at tinuruan kung paano lumaban. Tinanong niya ang kanyang ama kung may talento ba siyang maging isang mandirigma, ngunit sinabihan lamang siya ng kanyang ama na magpatuloy sa pagsasanay hanggang sa matutunan niya ang kahulugan ng tunay na lakas. Babalik tayo sa kasalukuyan ng mapagtanto ni Kiska na hindi pa rin siya nagbabago dahil kailangan pa rin niya ng mga taong magtatanggol sa kanya. Patuloy na inatake ni Keji si Hikari, na naalala na sinabihan siya ng kanyang ina na itulak si Keji hanggang sa kanyang limitasyon dahil gusto nitong subukan ang kanyang teorya. Ngunit nagtataka si Hikari kung bakit ganoon na lang ang interes nito sa kanya gayong tila wala naman itong espesyal. Pinabagsak siya ni Hikari, ngunit biglang sumali si Marius sa laban, at sinabi niya kay Keji na natalo ni Yuko ang parasito sa kanyang ulo. Nagtulungan sila laban kay Hikari, at sinuntok siya ni Marius palayo, ngunit tinusok niya si Marius gamit ang kanyang mga galami at itinapon. Inatake ni Keji si Hikari mula sa likuran, ngunit binugbog niya ito at tinusok sa ulo, at gusto ni Kiska na huminto siya dahil alam niyang wala silang pagkakataon laban kay Hikari. Tumayo muli si Keji, at ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Hikari habang nagtataka si Kiska kung paano pa rin siya may lakas para lumaban dahil alam niyang wala siyang laban kay Hikari. Napagtanto ni Kiska na ang kanyang katapangan ang tunay na lakas na binanggit ng kanilang ama at naalala niya na palagi siyang gumagawa ng mga dahilan at tumatakas. Kaya, inisip niya na wala siyang halaga kumpara kay Keji. Gusto niyang maging katulad niya, kaya't nakabangon siyang muli, ngunit bigla niyang naramdaman ang kanyang kapangyarihan na lumalago sa loob niya habang ang kanyang matuwid na itlog ay dumaan sa pangalawang paggising nito. Naghanda si Hikari na hulihin si Keji, ngunit biglang pinalipad siya ni Kiska at nagpasalamat kay Keji sa pagpapakita sa kanya ng kahulugan ng tunay na lakas. Sinabihan niya si Elisa na hanapin ang kanyang ama habang nilalabanan niya si Hikari at sinabihan itong huwag mag-alala dahil mananalo ito sa laban, kaya tumakbo ang babae papunta sa bodega. Bigla siyang inatake ni Hikari ng napakabilis, ngunit naiwas niya ang mga galami ni Hikari at sinipa ito palayo. Kaya, nagalit siya at nagpas siyang lumaban ng seryoso. Lumipad siya patungo kay Kiska at inatake gamit ang kanyang mga galami, ngunit iniwasan silang lahat ni Kiska at nagtago sa ilalim ng mga guho. Itinaas sila ni Hikari, ngunit hindi niya mahanap si Kiska, na biglang nagpakita sa itaas niya at sinipa siya gamit ang kanyang espesyal na galaw.
Sumigaw siya habang ang kanyang katawan ay nadurog at nagtataka siya kung ano ang naging dahilan ng pagbabago ni Kiska. Kaya, isiniwalat niya na ginaaysing ng kanyang kapatid ang kanyang panloob na lakas. Napagtanto ni Hikari na natalo siya ng mga ugnayan ng pamilya at bigla niyang naalala ang isang babae, ngunit wala siyang ideya kung sino ito. Bigla rin siyang dumaan sa isang awakenang at ang kanyang mga sugat ay agad na muling gumaling habang kumukuha siya ng mas malakas na anyo. Nakita natin si Elisa na naghahanap sa ama ni Kiska at nakita niya ito kasama ang demonyong Kappa, na lumipad palayo kasama niya. Pinaandar niya ang kanyang jet upang habulin siya at nagsimulang magpaputok, ngunit naiwasan niya ang mga bala nito at nagtago sa tubig. Alam niyang may kalamangan siya kung maglalaban sila doon at sa palagay niya ay hindi siya sisisid, kaya nagpa siya siyang maghintay na lang hanggang sa sumuko siya at umalis. Bumalik tayo kay Kiska habang iniiwasan niya ang mga atake ni Hikari at sa palagay niya ay kailangan niyang i-target ang kanyang mahinang punto upang tapusin siya. Ginawang kulungan ni Hikari ang kanyang mga braso at nagawang mahuli si Kiska, na napagtanto na hindi siya makakita dahil masyadong madilim. Inatake siya ng mga galami ni Hikari mula sa lahat ng panig, ngunit nagpa siya siyang mag-focus at nagawang umiwas gamit ang kanyang iba pang mga pandama. Lumabas siya ng kulungan at muling tinamaan si Hikari gamit ang kanyang espesyal na galaw, na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang ulo. Ngunit napagtanto ni Kiska na buhay pa siya at napansin niyang bumabalik siya mula sa kanyang kaibuturan. Nagwala siya at nahihirapan si Kiska na iwasan ang kanyang mga pag-atake dahil hindi na mahulaan ang kanyang mga galaw. Bigla siyang pinigilan ni Marius mula sa likuran at sinimulan siyang durugan gamit ang kanyang malupit na lakas, ngunit tinusok niya si Marius gamit ang kanyang mga galami at malupit siyang pinunit. Nagalit si Keji nang makita ito at habang inaalala niya ang mga sandaling ginugol niya kasama si Marius, bigla niyang nagising ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Isang mahiwagang aura ang biglang bumalot sa kanya nang magsimulang manginig ang kanyang matuwid na itlog at nakita natin si Kaguya na pinapanood ang mga pangyayari habang napagtanto niyang tama siya tungkol sa kanya. Bumalik tayo kay Elisa habang ginagamit niya ang kanyang espada ng kidlat upang kuryentehin ang lahat ng nasa tubig, na nagtulak sa demonyong Kappa na lumabas at inatake niya ito sa ulo. Iniligtas niya ang ama ni Keji, ngunit napagtanto niyang hindi na ito humihinga, kaya sinubukan niya itong buhayin muli. Inisip ni Kiska na ang kanyang kapatid ay dumaranas ng pangalawang awakenang, ngunit nagtataka kung bakit ito naiiba dahil nakakaramdam siya ng isang malakas na kadiliman sa aura ni Keji. Sinasabi ngayon ni Kaguya na ito ay tinatawag na awakenang ng pagkawasak at inaabangan niya kung ano ang magagawa nito gamit ang kanyang masamang kapangyarihan, ngunit iniisip ni Hikari na hindi pa rin siya kayang tapatan nito. Agad na binutas ni Keji ang kanyang katawan at hindi makapaniwala si Kiska dahil hindi man lang niya ito nakitang gumalaw. Nagalit si Hikari at ginawa ang lahat, ngunit iniwasan ni Keji ang lahat at gumanti gamit ang sunod-sunod na sipa. Agad na nag-regenerate si Hikari at alam ni Kiska na kailangan nilang sirain ang kanyang core para talunin siya, kaya sumugod siya at binasag ito gamit ang kanyang ultimate move, ngunit hindi ito nabasag, kaya umatras siya bago pa siya matamaan ni Hikari. Inilunsad niya ang lahat ng kanyang mga galami ng sabay-sabay, ngunit pinakawalan ni Keji ang kanyang Sonic Blast, na sumire sa kanilang lahat at nagpumigla si Hikari habang kinuha niya ang buong puwersa ng atake. Tumanggi siyang sumuko, kaya pinabilis niya ang kanyang regeneration, ngunit itinoon ni Keji ang kanyang atake sa isang punto at ito ay naging isang laser beam, na tumagos sa core ni Hikari. Bumagsak si Hikari sa lupa, kaya napagtanto ni Kiska na sa wakas ay tapos na, ngunit ayaw niyang gamitin muli ni Kenji ang kanyang kapangyarihan, dahil maaari siyang mawala sa kanyang katinoan. Sumugod si Yuko papunta sa kanya at sinabi sa kanya na nailigtas niya si Marius, ngunit sinabi sa kanya ni Kenji na sawi na siya. Nakita niya ang katawan nito, kaya nagsimula siyang umiyak at sinabihan siyang bumalik, ngunit bigla niyang sinabi sa kanya na buhay pa siya. Lumabas siya mula sa kanyang higanteng katawan at bumalik sa normal at ipinaliwanag niya na hindi niya alam kung paano siya nakaligtas, ngunit iniisip niya na ito ay dahil sa matigas ang kanyang puwersa sa buhay. Bumalik si Elisa kasama ang ama ni Kenji at sinabing malapit na siyang magkamalay, kaya nagpasalamat si Kiska sa pagliligtas sa kanya. Inisip ng demonyong Pugita na darating ang mga pulis, kaya naghanda ang lahat na umalis, ngunit biglang bumangon si Hikari.
Naghanda muli si Kenji na lumaban, ngunit napansin ni Kisuke na hindi na niya maramdaman ang balak pumaslang ni Hikari at bigla niyang naalala ang babae, na lumabas na ang kanyang tunay na ina. Sa isang flashback, nakita natin si Hikari kasama ang kanyang ina at nalaman natin na isa itong single mom, ngunit mahal na mahal niya ito ng buong puso. Nangako siyang magsisikap para matapos niya ang kolehiyo at sinabi niya rito na gagawin niya ang lahat para mabigyan siya ng mas magandang buhay pagkatapos niyang makapagtapos, ngunit nasawi ang babae sa isang aksidente sa sasakyan, kaya siya ay nawalan ng pag-asa. Tumungo siya sa kakahuyan, kung saan siya nagsimulang umiyak at labis na nalungkot kaya siya ay naging demonyo. Bumalik sa kasalukuyan, nakarinig si Hikari ng mga yabag, na siyang dahilan para siya ay mataranta. Ngunit niyakap siya ng kanyang ina at sinabing hindi na niya kailangang magdusa. Umiyak siya at bumalik sa normal at nagpasalamat siya sa lahat sa pagliligtas sa kanya, ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Nakita nila ang mga pulis na papalapit, kaya naghanda silang umalis, ngunit nagpa siya si Marius na isama si Hikari, dahil sa palagay niya ay hindi na masamang tao si Hikari. Nagpalipas sila ng gabi sa kakahuyan at kinabukasan, napagtanto ni Elisa na gising na si Hikari, kaya ginaising niya ang lahat. Naaalala pa rin niya ang lahat, kaya humingi siya ng tawad sa lahat ng gulo na dulot niya at isiniwalat na brainwash siya ni Kaguya. Balikan natin ang panahon kung kailan naging demonyo si Hikari at natagpuan siya ni Kaguya sa kakahuyan, kaya tinusok niya ito sa ulo. Napagtanto niya na isa itong katugmang kandidato, kaya nagpa siya siyang palakihin ito bilang kanyang anak, ngunit alam niyang mahal pa rin ito ang kanyang ina. Kaya, isinubsob niya ang kaibuturan nito sa katawan, na siyang nagpahirap sa kanya hanggang sa tuluyan na niya itong tanggapin bilang kanyang bagong ina. Sa kasalukuyan, napagtanto ng lahat na masama si Kaguya at napansin ni Hikari na lumilikha siya ng mas maraming demonyo para sakupin ang mundo. Inisip niya na ang itlog ng matuwid ni Kenji ang hinahanap niya, kaya naman interesado siya sa kanya, ngunit isiniwalat niya na pangalawa lamang siya sa pamumuno at nalaman natin na nagtatrabaho siya para sa puting demonyong si Takama. Pagkatapos noon, napagtanto ni Hikari na may mga demonyo pa rin sa ilalim ng kanyang kontrol at nagpa siya siyang gamitin ang mga ito upang muling itayo ang bayan na kanyang winasak dahil gusto niyang panagutan ang kanyang ginawa. Napagtanto ni Yuko na umalis si Marius nang hindi nagpapaalam, kaya nagsimula siyang umiyak at pinauwi na ng dekano si Kenji at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit, nakita natin si Marius na umiiyak habang pinapanood niya sila mula sa malayo at nalaman natin na hindi siya nagpaalam dahil masyadong masakit. Napagtanto ni Kenji at Kisuke na pareho nilang hinahanap si Gakoma, na sinasabing napakalakas kaya madali niya silang malipol, kaya napagtanto nila na kailangan nilang magtulungan. Nakita nila ang karagatan at naisip ni Kenji na iligtas pa rin niya si Sarah dahil nakabalik na sila ni Hikari sa normal at determinado siyang gawin ang lahat para maibalik ito.